may narrative po to may reason kung ba't ganito yung proseso. It is because kung marami ang magno-no on the record, hindi siya maganda tignan para sa administrasyon na ito. May sinasabi sila na, people-centered budget to, and open and transparent ito. Pero, may maraming mga members, kahit di marami, iilan, ang magsasabi na hindi. At i-expose nila yung katotohanan. Maliban sa mga nabanggit ko, nandyan pa rin yung unprogrammed appropriations na may konting taas, even if hindi na i-discuss ito sa bicameral conference committee meetings. Among many reasons, ma-undermine yung parang sinasabi nila at yung naratibo nila. So yun naman po yung at the end of the day, bakit nakikita natin, scam tong lahat. Isang bahagi ng Christmas scam, and kaya patuloy nating binibigyang boses at nilalakasan yung mga nakikita nating analysis and issues na dapat i-resolve pa rin. Scam ito lahat, isang malaking Christmas scam. Sino po ang nang-scam sa inyo o sa mga Pilipino? Andyan syempre si President Marcos Jr. at ang kanyang mga kakampi. Dahil at the end of the day, napakalaking iskandalo ang lumabas sa taon na to. Nakita natin, mas standing analysis na natin to noon, pero nakita yung kalalaan at pagkamalalim ng pagkuha at pagkamal ng kita through the people's funds, through the budget. Lahat ng mga infrastructure projects nakita natin ngayon ay vulnerable pala sa pagkuha ng kickbacks kasi may usapin na si contractor and si nominator na nagpasok ng budget na yan. And yung nominator na yan, hindi lang yan yung member of the legislature na nag-lobby nito, for example, pero kasama din si DPWH official, kasama din pala yung COA, and even ang paratang, andito rin ang Malacanang. Ang Malacanang ay meron ding mga insertions yan or may pet project siya na naka-bake in at nasa loob ng National Expenditure Program na magiging budget. So, hanggang ngayon, wala pa rin nakulong tungkol dito sa malawakang iskandalo na to. At hanggang ngayon, andyan pa rin yung pork barrel system na kahit merong parang panakip butas na increased transparency measures kuno, at the end of the day, andyan pa rin siya. Hindi naman po nawawala. At hindi po nag-explore ng iba pang framework na pwede sanang pondohan yung mas mataas, pondohan ng mas mataas ang mabatayang serbisyong panlipunan para sa mamamayan nang hindi panakipbutas yung mga programs na to. Hindi AIX, MAIFIP, hindi AKAP, hindi tupad, pero tunay na oportunidad, tunay na pamamahagi ng lupa, for example, tunay na pagbigay ng mga trabaho at ng libreng paggamutan, etc. So, at the end of the day, dahil andyan pa rin yan lahat, nilirin lang tayo na may tunay na mga programa na sasagot sa mga pangailangan natin. So sa atin, sasalubungin natin yung bagong taon in a few hours. Kailangan nating mas mangalampag pa kasi tuloy-tuloy lang yung ating gawain. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!